sa ating lahat. Jobert the Good Book nagbabalik. I'm sure po lahat kayo ay nanonood sa hearing na ginagawa ni ating mahal na dati kong mahal na si Amy Marcos. Pero never again. I really appreciate for her effort na pag-usapan. Pero nakikita naman nating lahat, napapanood ng buong, let's say sabihin na nating buong mundo. Kasi lahat ng mga OFW, mga Pilipino kahit sa ibang bansa ay concern sa ating dating Pangulong Duterte. At nakikita natin ang mga kasinungalingan ni Torre, ni Remulla, na mga nandun. Tapos dinadahilan nila yung mga video na konting clip lang. It's live. Napapanood ng mga tao yung nangyayari. Tapos sinasabi niya binastos siya ni Kitty or whatever. Kabastos-bastos ka naman po kasi, General Torre. Kabastos-bastos kayong lahat sa ginawa nyo kay Tatay Digong. Ngayon naman, sinasabi ni Remulla na hindi na sakop ng ICC. Hindi na pala sakop ng ICC. So, okay, wala na si Tatay Digong. Ang hirap na maipabalik si Tatay Digong. It's so sad. Yun nga sinasabi ng ating mahal na si Robin Padilla na parang useless, hindi naman useless. At least, nagkakaroon ng knowledge ang mga tao sa ginawang katarantaduhan ng BBM at administration at ni Torre at ni Remulla. Ang point ko ngayon sa inyo, sa mga kapulisan, so, ano na? Kung may kriminal pala, nagagawa, hindi kriminal si Tatay Digong ha? Hindi siya kriminal. Kung may kriminal pala, kung sakaling may kriminal nagagawa, padadala nyo kayo sa ibang bansa nang walang justice? Or titirahin nyo rin nang wala man lang justice kung totoo ba na kriminal tong taong to? Totoo ba na gumawa ng kasalanan ito? Dahil sa the way you deal with our President Duterte. Okay, it's different. Pero gano'n na rin po eh. Kaya po marami ng tarantado, nagkalat ng mga animal, nagkalat ng mga manyakol, magnanakaw, kidnapper sa Pilipinas. Kasi wala po tayong nakikitang justice sa Pilipinas. Dahil ang gumagawa ng kabaluktutan, sorry for my Tagalog, katiwalian is mismo mga kapulisan. DOJ, yung mga nasa mataas. Dahil may backup sila na nasa taas. Okay? Kahit po mga bata ang manonood, kung panunuorin kayo, para yung telenovela eh. Nakikita na sa umpisa pa lang yung kasinungalingan nila Torre. Ang sarap manood kasi gusto ng mga Pilipino magkaroon ng justice si Tatay Digong. Gusto naming malaman ano ang punot dulo. Pero kahit balik-tarin nyo yung pagsisinungaling nyo, isa lang ang lumalabas. May mali kayo. Mali ang ginawa nyo kay Tatay Digong. Kasinungalingan na hindi pinapasok sa Ate Inday Sara. Tapos sasabihin pinapasok. Yun na lang po Madam Chair Amy Marcos eh. Dapat kinontempt nyo na yan eh. Dapat ipinakukulong na yan eh. It's obvious dahil may camera, may video, napanood na ang buong mundo. O yung sabihin, tamper yun. Tapos gusto nyo ipakita yung ibang details? Kita po namin ang detalye kung paano gaano kayabang si Torre. Ganun po. Kitang-kita naman eh. Ginagawa nyo lang tanga ang mga mamamayan. Okay, maraming mangmang. Maraming walang pakialam. Pero sinasabi ko po sa inyo, dahil sa nangyaring to, marami na pong nakikialam. Marami ng tao na nagkakaroon ng knowledge kung anong klaseng gobyerno meron tayo. It's so sad
na sikat tayong mga Pilipino sa larangan ng kung ano-anong bagay. Pinasikat tayo ni Mr. Manny Pacman sa boxing. Maraming mga sumikat na mga athlete. Sikat tayo bilang singer. Sikat ang Pilipinas sa magagandang beaches sa buong mundo. Pilipinas ang the best. Pilipinas ang may mga mababait na tao. Pilipino ang pinaka-happy kahit sa anumang delubyo ang mangyari sa ating bansa. Sikat tayo nung si Tatay Digong mismo pinangaralan ang mga Pilipino, umangat ang dignidad, especially ng mga OFW sa ginawa ni Tatay Digong. Why? Because of war on drugs. At sikat po tayong mga Pilipino dahil masyado tayong masayahin. Sikat tayo dahil sa mga naggagandahang mga Pilipina na lumalaban sa Miss International o Miss Universe. Sikat na sikat tayo. Magaling kumanta. Sikat ang mga Pilipino sa lahat ng bagay. At lalong sumikat ang Pilipino sa katarantaduhang ginawa ng mga nasa gobyerno ngayon. Ni Torre, ni BBM, ni Remulla. Sikat na sikat tayo. Nakakahiya. At lalo tayong sumikat dahil sa katarantaduhang ginawa ng ating gobyerno. Imagine, si Tatay Digong lang ang nagpaangat. Nakilala tayo nung panahon ni Tatay Digong, tumaas ang dignidad ng mga OFW. Aminin nyo man at hindi. Lalo na yung mga galit kay Tatay Digong. Sumikat tayo. Nilinis niya lahat. Diba? And I am so proud nung nakikilala si Tatay Digong. Honestly. Marami akong nakikilala nagtatanong anong ginawa. Kaya maraming turista nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon, nasa na? Wala. Why? Dahil sikat tayo. Dahil sa korupsyon. The best corrupt in the entire world. Napag-iiwanan na tayo. Sikat tayo ngayon dahil ginawa ng BBM regimen. Sikat tayo, the worst airport in the whole world. Imagine, nakakahiya. Pero nagpapasalamat ako. May kagaya nila Senator Attorney Marcoleta. May kagaya nila Vic Rodriguez. May iba pang matitino na politician. Ayan po ang PDP laban. Sa mga OFW, ito na po ang pagkakataon natin. Iangat ang dangal ng Pilipinas. Kasi kaya nga, di ba? Tayo daw ang buhay na bayani, tayong mga OFW. So pagkakataon na natin to, huwag nating itulot na mapaupo ang mga kandidato ng bangag na regimen. Kaya straight po PDP laban, iboto natin para po sa kinabukasan ng mga anak nyo, ako ng mga apo natin. Itaas ang dignidad, ibalik ang mga matitino. Hindi ko naman po sinasabing lahat ng pulis hindi matino. Si Torre lang. Tsaka yung mga nandyan sa laylayan niya na makakatanggap ng milyones. Kaya hindi ko rin po masisisi kung nagkalat na yung mga tarantado sa Pilipinas sa kalsada dahil wala nang mapagkatiwalaang pulis. Meron man, kakaunti na lang. Yung iba, nag-quit na sa dream nila na maglingkod sa bayan pero hindi nila masikmura yung nangyari, yung ginawa kay Tatay Digong. Kaya nagpapasalamat ako sa ibang kapulisan na nanindigan sa tama. Pero nandito po tayo sa mga Pilipino, sa mga OFW, isa rin po itong panawagan.
Huwag po nating kalilimutan, sabihin sa mga pamilya natin, mga kaibigan natin, PDP straight laban po tayo para sa tunay na pagbabago, para maiangat po ulit natin ang dignidad ng Pilipinas. At sa iyo, Madam Mangga Amy Marcos, honestly gusto po kita eh. Nung mapanood ko po yung movie ng Malacanang, nasabi ko po ito, mas mainam na ikaw ang tumakbo kaysa sa kapatid mo. Pero dream po yan ng iyong ina, ng iyong ama. Mas may utak ka kaysa sa kapatid mo. At sa nakikita ko ngayon, hindi ko po alam anong purpose nyo, nakonsensya po ba kayo dahil kaibigan nyo mga Duterte or may hidden agenda po kayo. Ano man po ang agenda nyo, kaya nyo ginagawa ito, pero medyo softy pa rin po eh. I-contempt nyo po silang lahat dahil all of them is lying. Alam nyo po yan, napanood nyo po yung video. Contempt nyo po, baka matuwa po kami, iboto ka namin. Pero sa ngayon po, hindi po sapat yung ganyan lang. Dahil wala na nga po. Sabi po ni Attorney Marcoleta, wala na si Tatay Digong. Nasa Netherlands na. Pero may pag-asa pa. Pag naupo sa darating na eleksyon ang mga PDP laban, maaring umayos at maibalik po natin at maiupo po ang ating Ate Inday Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyong lahat at as puso po akong nananawagan sa lahat ng OFW, Both Street PDP laban. Salamat po and God bless. Mabuhay Duterte.